So kaya tayo nandito, gusto natin umasenso, tama ba? Gusto natin mabago yung buhay natin. Tama, hindi naman yan palaging kapag sinabing asenso, mayaman ka agad, may kotse ka kaagad, may bahay ka kaagad, may mga material things ka kaagad, kasi iba-iba naman yung definition natin ng success. Pero kung ano man yung definition mo, kung ano man yung aspeto ng success para sa'yo, nandito si Ascendra para alalayan ka. Nandito si Ascendra para maging ka-partner mo kung ano yung belief mo kung ano yung success para sa'yo. May it be knowledge and skills. Siguro gusto mong maging successful when it comes to skills. Gusto mong mas dumami or gumanda yung skills mo. Siguro sa Canva o paggawa ng AI, paggawa ng Facebook ads, paggawa siguro ng mga kung ano-anong mga bagay. May it be sa health. Gusto mong maging successful sa health kasi kapag naman sinabi natin na successful ka nga, marami kang pera, pero kapag nagkasakit ka, ang sakit naman din nun sa bulsa. Paano mo may enjoy yung wealth mo kung hindi ka healthy? 'Di ba? Maganda na healthy ka na, wealthy ka pa. That leads us to the financial aspect na pagiging successful. Type mo naman diyan, aspeto. Ayan, tapos na tayo sa ano ha, tapos na tayo sa ascend. Ito naman aspeto kasi iba-iba naman tayo ng definition ng success. Katulad nga ng mga shinare ko kanina, pwedeng relationship, pwedeng sa skills, pwedeng sa health mo, sa experience mo. Siguro iba-iba tayo, hindi ko naman yan i-impose sa'yo. 'Di ba? Ikaw yung bahala kung ano yung success para sa'yo. Kaya lang, sa atin, pag narinig natin yung success, biglang ang success sa atin, kala natin it's all about pera lang. 'Di ba? Uy, napaka-successful niya. Bakit? Magkano ba yung sweldo niyan per month? Bakit? May nakabili na ba ng bahay yan? Nakabili na ba ng sasakyan yan? Parang ganun palagi, no? Na material things kaagad or pera kaagad. Pero we cannot blame those people na naniniwala na kapag successful ang isang tao, ibig sabihin pala maraming pera. Okay? Hindi naman, eto nga money can't buy happiness. Pero bakit mainit ang ulo mo kapag wala kang pera? Bakit nasa-stress ka kapag may mga bayarin ka na hindi mo alam kung saan kukunin yung pera pambayad? 'Di ba? Hindi man nabibili ng pera ang happiness, pero lahat ng nakakapagpasaya sa naaapektuhan ng pera. Or minsan, madalas, pera ang sagot para maging masaya ka. 'Di ba, no? Yan ang masaya. Ngayon, kung gusto mo maging successful, ano man ang definition mo ng successful, dito sa Ascendra, pwede kang may kapartner, pwede kang may kasama. Okay? Pwedeng may nag-guide sa'yo, may nagme-mentor sa'yo, may nagtuturo sa'yo. Imaginein mo na lang kapag may bagong bukas na salon sa tabi mo. Tapos nalaman mo na yung mga manggugupit doon, napanood lang nila sa YouTube kung paano maggupit. Paano nakita lang nila sa Reels kung ano yung perfect style at paano maggupit. Sa tingin mo ba magpapagupit ka doon, Nelly? Magpapagupit ka pa dyan, Lilibet. Pag nalaman mo yung barbero doon or yung naggugupit doon, natuto lang pala sa Reels. Natuto lang pala sa YouTube, hindi talaga actual. So dito po sa Ascendra, meron kang choice. Bibigay naman natin lahat ng choice na yan, hindi naman natin i-impose yan palagi. So dito meron kang choice. Pwede kang umasenso mag-isa. Pwede mo naman gawin yan, no? Na mag-isa kang lumakad, mag-isa kang mag-gym, mag-isa kang kumain, mag-isa kang mabuhay, mag-isa mong lahat ginagawa. Pati sarili mo, ikaw na lang din ang kumakausap dahil gusto mo ngang mag-isa. 'Di ba? Pero may choice ka rin, nakasama mo kaming mga ascenders, hindi lang mga founders ha. Of course, nandiyan yung mga founders natin, pero kasama mo rin kami kasi 'di ba, mas masarap sa pakiramdam na you belong to one community na palaging magtuturo sa iyo, na palagi kang i-recognize, na hindi ka i-judge kung ikaw man ay ex-convict ka man, hindi ka man nakapag-aral, ikaw man ay nag-fail sa trabaho mo or nag-fail sa negosyo mo, ikaw man ay PWD, ikaw man ay whatsoever, hindi ka i-judge. Siguro alam mo isa sa mga industriya na talagang hindi gina-judge or talagang hindi importante kung ano yung background or experience mo. Ito yun. No, kasi kahit sabihin mo na may mga a-applyan ka ng mga trabaho, lagi nilang sinasabi at least 2 years of experience, at least 2 years na naka-abot ng college, at least high school graduate. Ito lang yata yung isang industriya o isang negosyo na hindi nila titingnan kung ano yung background mo kasi ang importante sa atin dito, yung hinaharap, yung future at dyan papasok yung Ascendra kasi gusto natin, iisa yung goal at iisa yung direction natin and we will be here to help you kung ano yung goal mo. Ayan. So, kami yung magiging kapartner mo sa pag-asenso. Ito yung mga founders natin. Hindi ko masyadong ibibida, no, pero gusto ko lang malaman nyo na kapag nandito kayo sa Ascendra, ito yung mga pinaka-leaders natin. Ito yung mga magga-guide sa atin. Ito yung mga magtuturo sa atin. Kasi nga, sabi ko kanina, mas gusto natin na yung mga nagtuturo sa atin, experience na, kaysa yung malalaman mo na, ay, negosyante lang yan, lagi lang pera ang pag-uusapan yan. Pero yung mga founders natin, katulad ni Miss Francesca Fugen, si Francesca, isa yan, batang-bata yan, pero napaka dami na niyang experience sa pagiging businesswoman. Nag-fail, bumangon, naging successful, at ang dami na niyang naging mga successful na mga negosyo. Sa edad niya na bata pa, ang ganda nun ng experience niya kasi natutunan niya talaga kung paano maging successful sa isang business. Dahil nga,
sa isang business or sa isang larangan, kung ano man yung ginagawa mo, hindi mo malalaman na nagpo-progress ka or nagiging successful ka kapag hindi ka nagiging or hindi ka nagfe-fail, di ba? Failure is not the opposite of success. Failure is part of success. Di ka magiging successful, hindi ka nag-fail. Kung ayaw mo maging failure, kung ayaw mo mag-fail, hindi ka talaga magpo-progress niyan. So si Cheska, si Miss Francesca, napakaganda na ng experience niya. Siya po yung CFO natin or siya yung nag-handle ng ating mga finances para ma-make sure niya na very healthy ang cash flow at ibibigay sa'yo kung ano ang deserve mo. Next naman, si Miko Imson. Si Miko Imson has been in the industry for more than a decade already, no? 1.5 decades na yata yan sa industriya natin na nag-handle din ng management and ng trainings. Kaya ibig sabihin, kung nakapag-handle na to ng management, naka-handle na to ng mga trainings, may experience. Kampante ka na yung magtuturo sa'yo, may experience sa training, hindi lang may experience sa pagnenegosyo basta-basta. Alam niya kung paano magturo at alam niya kung paano mag-manage ng mga tao. Next naman dito ay si Joseph Lim. Si Joseph Lim, si Sir Joseph Lim, siya naman yung ating Chief Strategy Officer. By the way, si Miko Imson, hindi ko nabanggit, siya yung Chief Operations Officer natin. Siya yung pinaka-leader natin when it comes to the whole operations natin. By the way, nandito pa lang tayo sa soft operations natin, no? 5 months pa lang tayo yesterday, kaya ano pa lang tayo, pre-pioneering stage, baby pa lang. Going back, nandyan si Sir Joseph Lim. Sino ba naman hindi nakakakilala kay Joseph Lim? Si Joseph Lim na sa more than 2 decades, 22 years of experience na yan sa pagiging veterano na yan dito sa industriya. Influencer, motivational speaker, classmate ng bayan. Ang dami nang natulungan nitong taong to. Ang dami nang magte-testify na pinayaman sila ni Joseph Lim, tinulungan sila ni Joseph Lim, na-motivate sila kay Joseph Lim. Ang daming naitulong ni Joseph Lim sa kanila sa iba't ibang aspeto. May it be sa skills nila, may it be sa finances nila, may it be sa kung ano man ang ano nila, natulungan sila ni Joseph Lim with. So, ayan, isa rin yan sa mga mag-guide sa atin. Actually, siya na yung isa sa mga nag-guide talaga sa atin dito, kaya ang dami na rin pong kumikita ng malaki. Ito naman, pinapakita ko lang para alam nyo kung sino yung nagma-manage sa inyo. 'Di ba? Kung sa isang trabaho, kailangan makita mo sino bang may-ari nito, baka naman ang may-ari nito, ganito, ganyan. At least kilala nyo kung sino yung mga founders natin. And of course, last but not the least, nandyan yung ating Chief Executive Officer. So, Chief Executive Officer natin na si Jurgen Gonzalez. More than 3 decades na po yan, no? So, i-compute nyo na lang po yung age niya. Joke lang. So, ito po, si Jurgen Gonzalez, naging distributor din po yan for a time, and then naging vice president po yan, nag-handle din po yan ng management, no? So, itong mga tao na to, alam nila kung paano matutulungan, kung paano tayo matutulungan. Ano yung needs natin na kailangan nilang i-meet? Ano yung expectations natin na kailangan, na gusto nilang i-meet na even more than our expectations? Kasi itong mga taong to, alam niyo po ba, sa haba or sa tagal na nila sa exposure sa ganitong industriya, alam na nila yung tama at mali. Alam na nila yung mga dapat i-improve. Alam na nila yung mga sakit na kailangan gamutin. Alam na nila yung mga mali na kailangang itama. Alam na nila yung mga pangit na kailangan tanggalin na. Alam na nila. Kumbaga, alam na nila kung paano ayusin ang industry natin. Pwedeng nakanood ka na nito before, pwedeng nakanood ka na rin ng forum sa ibang company, pero gusto ko lang ma-realize mo din, sino bang mag-handle sa'yo? Sino bang magtuturo sa'yo? Isa yon sa mga pwede natin pwede yun sa mga i-consider natin kasi gusto natin pag naging successful tayo, ang papakinggan natin or yung aakay sa mga kamay natin ay yung mga galing na doon sa success, mga galing na doon sa taas at bumababa dito para akayin tayo papunta doon sa taas. So ayan, 'di ba? 'Di ba Lilibet, Patricio, hello sa inyo. So ayan, kasama nyo ang buong Ascendra, buong Ascenders community para tulungan kayo para maging successful. Kasi nga sabi ko nung umpisa lang, what do you get out of Ascendra? Sabi ko nga hindi ko naman masyadong ibibida yung mga founders natin, pero importante na alam mo kung sino yung nag-handle ng negosyo, nag-handle ng finances, nag-handle ng trainings, nag-handle ng mentorship at kung ano-ano pa. So what's in it for you and how Ascendra can change your life? Meron tayong tinatawag na improvement, independence, and innovation. Ito yung nakita ng mga founders natin na makakatulong sa'yo paano ka mag-improve, paano ka magta-transform into your current life to a better life. May tinatawag tayo ditong MVP, pero this is not most valuable player. Type mo naman dyan, MVP. Siyempre, meron tayong ibang definition ng MVP. Dito, ang MVP, ibig sabihin mastery, vitality, and protection. Yan, MVP. MVP. Sige, hello Kim, hello Cheryl. I think nandito si Ami and Benji, hello. Ayan, so may MVP tayo tinatawag kasi kapag sinabing ikaw yung MVP sa basketball player, sa volleyball, o kung anumang sports yan, ibig sabihin ikaw yung pinakamagaling, ikaw yung bida, ikaw yung pinapalakpakan, ikaw yung nasa iyo lahat ng attention, ikaw yung nagdala sa buong team, 'di ba? So dito sa Ascendra, gusto natin ganyan ka rin. Pwedeng hindi ka nakapalakpakan nung nag-aaral ka, pwedeng hindi ka na-recognize ng teacher mo, hindi ka siguro na-recognize ng pamilya mo sa mga nangyari or sa mga achievement mo. Pero dito, gagawin natin yan, magiging MVP ka dito sa Ascendra. Bakit?
Ayan, iisa-isahin po natin. Dito muna tayo sa improvement ng mastery. Ibig sabihin po ng mastery, parang masteral, no? Nag-aral ka na tapos magma-masteral ka pa kasi gusto mo mas maging magaling, 'di ba? So kung ano man yung estado mo ngayon, matutulungan ka ng Ascendra to change your life into a better one by the mastery. Yung mastery natin is the trainings po. Ito po yung training module natin, ito yung tinatawag natin na course. Bakit course? Kasi nga sabi ko po parang education na po siya ngayon. Hindi na siya yung basta training lang tapos pag uwi mo, bahala ka na. Hindi siya yung tuturuan ka lang tapos pag uwi mo bahala ka nang mag-apply, no? Hindi ka na imo-monitor. Dito po, kailangan kang i-monitor kasi kasama sa bayad mo, kasama sa purpose mo, kaya ka sumama dito is gusto mong matuto. Gusto mong maging successful in any aspect na definition mo. So dito sa Mastery, we will help you. Ito po yung pinaka-roadmap natin or pinaka-blueprint natin para alam mo kung paano mag-ascend. Ascend po tayo ha, pataas. Pa-level up, hindi po tayo pa-descend. Okay? Pa-level up tayo sa mastery natin. Pag nag-uumpisa ka, usually yan ang pinaka-problema ng mga tao. Tama ba, Ira? Tama ba, Patricio? Pag nagsimula ka, excited ka magsimula, kaya lang, pagka-uwi mo, paano nga ba yun? Ano nga daw ba ang gagawin? Ano nang susunod kong gagawin? Paano nga ba ang sasabihin ko? Ano ba yung step by step? Minsan kasi, or madalas, yan talaga yung pinaka-problema. Gusto ko yan, Cassandra, kaya lang, paano ba ako magsisimula? Ano bang gagawin ko? Pero pag tinanong mo yung mga tao, sasabihin lang nila, basta umattend ka ng training. Basta ganito lang gawin mo, basta sumama ka lang ng sumama. So parang hindi ka rin natututo pag ganon. So dito po, merong step by step. May first level, may second level, may third level. Hindi ka pwedeng mag-jump, hindi ka pwedeng lahat yan tututunan mo ng isang araw or isang linggo tapos information overload ka na dito po. From the very first time, from the very first beginning, meron tayong trainings na dapat mong simulan, na dapat mong matutunan. Hindi ka namin pipilitin na kailangan ganito na agad. Didemand namin na hindi po. May step by step po yan. Parang kapag nagtatrabaho ka, sasabihin sa'yo, ano muna ha, for the first 6 months, contractual ka muna, hindi ka muna gagawing regular. Mag 6 months ka muna, tingnan muna natin kung talagang magaling ka. Pero ito muna yung gagawin mo for 6 months. Parang ganun din po yun dito. Pero ito syempre hindi trabaho, no? So ito, may make sure natin na natututo ka bago ka maging regular. Bago ka talaga maging successful at bago ka talaga maging magaling. Hindi mo naman kailangan maging magaling na kaagad bago ka magsimula. Kailangan mo lang magsimula ka muna para gumaling ka. Ayan, type mo naman dyan, Mastery. Ayan. Isa sa mga mastery po natin na pinoprovide po ng Ascendra ay hindi lang basta-basta trainings ng ating mga founders, hindi lang basta-basta trainings ng mga kung sino-sino magte-training. Dito po, even the founders themselves, alam nila kung ano yung lacking, alam nila yung hindi nila expertise. Katulad na lang ng TikTok, no? Hindi nila expertise yung TikTok na yan, pero it doesn't mean na hindi nila ituturo yan sa atin. Kung nandyan na yung trend, kung yung TikTok na yan ay isa sa mga bagay na makakatulong sa atin para maging successful, kahit na hindi kayang ituro ng mga founders yan, kukuha sila ng mga pwedeng magturo sa atin para matuto tayo. Katulad ng mga taga-TikTok, mga ano na to, mga masters na to sa TikTok, sila po mismo at libre lang pong tinuturo yan ng nilang mga masters sa mga ascenders. Kasama po yan sa mga trainings namin. Paano gumawa ng video, ano yung dapat caption mo, ano yung hashtag mo, ano yung magte-trending, paano ka magva-viral, ano yung dapat suot mo, ano yung dapat itsura mo, ano yung dapat filter mo. Lahat po yan tinuro sa amin. Kasi would you believe, no, sa lahat yata ng kumpanya dito sa industriya natin, tayo lang yata sa Ascendra ang may live selling booth. Type mo naman dyan, live selling. Kung gusto mo ng live selling, I'm sure, isa ka sa mga nanonood na nagla-live sell sa TikTok. Kasi isa rin po ako dyan. Medyo guilty po ako dyan. Type mo dyan, live selling. Kasi nandyan na po yung trend. Nandyan na talaga yung papunta yung, actually, hindi na papunta. Mas marami na nga po ngayon ang users ng TikTok kaysa sa Facebook. Just imagine kung matututunan mo kung paano mag-live selling, paano magkaroon ng basket, paano ka kikita sa Shopify, paano ka makikita sa e-commerce, magkakaroon ka ng Shopee Lazada. Just imagine kung pwede mong gawin to or pwedeng i-provide to ng Ascendra para kumita ka. Hindi natin kalaban tong TikTok, di natin kalaban tong ibang platforms. Kakampi po natin sila at isa sila sa mga pwedeng makatulong sa atin para magkaroon tayo ng magandang cash flow. Just imagine, no? Hindi ka kompetensya to ng Ascendra. Kinukuha ng Ascendra para ituro sa atin. So yan yung isa sa mga very proud ako kasi ang dami po natin trainings dito. Magsasawa ka talaga. Ikaw talaga yung gi-give up eh. Ikaw talaga yung parang ang dami naman araw-araw, halos araw-araw. So ito po mga samples ng mga trainings na pinoprovide. Hindi lang po yan sa office sa Mandaluyong nangyayari. Nangyayari din po yan sa Zoom via live or may mga recorded trainings po tayo na binibigay din ng Ascendra. Lahat po yan kung anong makakatulong, kung paano makakagaan, kung paano magiging madali, yun nga po ibibigay ng Ascendra. Isa po ito sa mga tanong na what's in it for you? Sa ano ba yung matututunan mo dito? Ito, pwedeng ibigay ng Ascendra yan sa'yo.
Alright? And then, ayun, katulad ng eto may mobile app tayo 'no, ma-introduce ko lang din, magkakaroon ng Ascendra ng mobile app, parang Netflix, parang YouTube, parang Facebook, basta mobile app na ida-download mo at 'pag dinownload mo makikita mo na do'n lahat ng videos ng Ascendra para sa'yo. Okay, customized 'yan para sa'yo. Kung mamaya idi-discuss ko, customized 'yan para sa'yo tapos by level siya. Ibig sabihin ng by level para siyang games. Type mo naman diyan mobile app. Para siyang games na kailangan ipasa mo muna yung level 1. Paano mo ipapasa, Miss Dawn? Alam mo ba na bawat training or bawat videos, at the end of it, meron siyang module or meron siyang fill in the blanks, meron siyang parang quiz. Bakit naman tapos na ako mag-aral, ayoko nga nag-aral tapos pag-aaralin mo ako dito, eh ginusto mo yan. Di ba gusto mo maging successful, gusto mong yumaman, gusto mong magkapera. At isa to sa mga benefits mo. Di ba pinag-uusapan natin kanina, ano ba yung magiging resulta, ano ba yung benefits nito ng Ascendra sa'yo? Ito na po, magkakaroon ng parang quiz diyan para malaman natin kung talaga natututo ka. Kasi ginusto mo yan eh, gusto mo matuto. Ngayon, prove natin na natututo ka. Kasi iba yung nagte-training ka tapos sabi mo, alam mo, pero hindi, pag i-apply mo na, hindi mo na alam. So ito, kailangan, kabisado mo, may fill in the blanks, malalaman din namin kung nahihirapan ka, hindi mo naiintindihan, or talagang ang galing mo bago mo maipasa yung level 2, level 3, ma-unlock ba? Parang ganon. Okay, napakaganda nun kasi mga kaibigan, tayo lang po sa Ascendra ang meron niyan. Wala pang ibang nakakaisip na kailangan pala ng mobile app para on demand po siya kahit na nasa CR ka, nagpupups ka, or bago ka matulog, yun ang papakinggan mo, or kapag wala ka masyadong ginagawa, bored ka, yun ang ginagawa mo, yun ang pinapakinggan mo, on demand siya. So tayo lang po ang meron dyan. Syempre wala na dyan yung mga ads, wala na mga ganyan, wala nang mga makakadisturb. Kaya nakaka-proud din ang ginagawa ng mga founders natin para makatulong sa'yo, para magbago yung buhay mo. Kasi aminin naman natin, ang tagal mo nang nagwi-wish na mabago yung buhay mo, kaya lang hindi mo ginagawa yung mga dapat or hindi ka nagbabago. If you want to change something. Tama? Kung may gusto kang baguhin, dapat may baguhin ka talaga sa routine mo, sa beliefs mo, sa manners mo, sa pattern mo, programming mo, sa mindset mo. May kailangan kang baguhin. Kasi wish ka ng wish na dapat may magbago sa'yo, pero pag sinabing ganito yung gawin mo, dapat ganito yung isipin mo, nire-reject mo. Eh, hindi ka talaga magbabago niyan. Alright? Ayan. So, ito po, vitality. Ito na yung MVP. Tapos na tayo sa mastery. Ito na po yung vitality. Okay? Ito po, syempre, hindi mo mapapakinabangan yung galing mo. Hindi mo mapapakinabangan yung sinasabi natin na success mo sa financial, sa skills, sa relationship, sa experience, sa health, kung hindi ka healthy. Hindi mo yan mapapakinabangan kasi ang pagiging masakitin or kapag ikaw may sakit, isa yan sa mga nagpapahirap sa mga tao, hindi lang sa mga Pilipino. Pag ikaw nagkasakit, maghihirap ka talaga kung hindi ka prepared. Kaya kailangan para ma-enjoy natin yung fruits of labor natin, para ma-enjoy natin yung pinaghihirapan natin. At syempre, para humaba yung buhay natin, kailangan natin ng vitality. Kailangan natin ng mga food supplement. Food supplement siya tinatawag kasi minsan yung katawan natin hindi na nagpo-produce or hindi enough yung pinoproduce ng katawan natin para sa katawan natin dahil sa stress natin, sa puyat, sa pagkain natin na sa unhealthy lifestyle. So kailangan na natin na nagsusupply sa katawan natin. And these are the vitality products. Sabi ko nga, kakamansari lang natin kahapon, 5 months pa lang, kaya ito po yung mga produkto natin. Umpisa natin sa best barley. Type mo naman dyan, best. Bakit natin siya tinawag na best na barley? Alam ko po sabihin nyo, ay hindi unique. Barley na naman. Alam nyo ba na ang barley, centuries na po ang ano niyan, century na ang kinakabuhay ng barley. Hindi lang po ngayong dekada na to, hindi lang po in the last 50 years. In the last century na po, ginagamit talaga ang barley ng mga athlete. Even before po, this is true, ng mga Egyptians, ng mga Romans, yung mga sinauna pa talaga. Ito po talaga yung nagbibigay sa kanila ng lakas. Barley. Maniwala kayo sa hindi, kahit i-search nyo pa. Ito po yung ginagamit ng mga athletes, ng mga workers, ng mga, alam nyo naman yung panahon before, no? Hindi naman uso pa before yung mga, kung ano-anong mga pagkain na, or mga supplements na mga pwede. So ito pong best barley, dati pa po ito, kaya proven and tested na po ang benefits ng barley sa katawan ng tao. Pero bakit siya tinawag na best? Bakit siya unique? Out of all the mga existing na barley ngayon. Did you know na ang barley po na ginagamit natin sa best barley ay yung mga kakatubo lang? Ano, kakatubo lang? May mga sustansya ba yun? Baka hindi yan fully developed. Hindi po. Alam nyo ba na ang pinakamasustansyang stage ng barley, eto, tandaan nyo to pati sa mga ascenders natin, ang pinaka-healthiest or pinaka-masustansyang stage ng barley ay yung mga young barley. Yung kakatubo pa lang, yung mga baby pa, yung mga batang barley pa, nandun po yung pinaka-stage na napakamasustansya nila. Kasi pag medyo tumaas na sila, pag medyo tumanda-tanda na sila, barley pa rin naman sila, pero nalulose pala nila yung nutrients nila as they grow. So, ang ginamit po natin sa best barley natin ay mga young barley grass.
Hindi po ito chemically washed, no additives, no sugar, no extenders. Pero napakaganda niya kasi hindi siya mapait sa lalamunan, hindi siya gumuguhit, hindi siya lasang lumot na sinasabi or mga ganyan. Kaya you better try kasi best ang barley natin, saka alam nyo na kung saan galing. Of course, our products are all FDA approved, DTI po, may DTI tayo, we are SEC registered and everything else. Pero minsan hindi pala kontento tayo sa barley. Okay, hindi pala tayo kontento sa barley, pero nag-improve pa tayo, in-improve pa natin. Alam mo naman dito sa Ascendra, kaya nga sabi ko, lagi tayo mag-improve. What do you get from it? What's in it for you? How would it change your life? How would it change your routine and everything? So ito, in-improve na po natin agad-agad by infusing. Kaya po siya tinawag na fusion. Nag-infuse po tayo ng ibang active ingredients katulad ng fenugreek. May kasamang fenugreek. Ano fenugreek? Halaman din po siya. Superfood din po siya katulad ng barley. So, two superfoods na po tayo with barley fusion. Yung fenugreek, maganda po yan sa hormones ng babae at saka ng lalaki. Ano pa, sa mga nursing mothers or yung mga nagpapa-breastfeed na mothers, meron pa po tayo dyan kasama na hydrolyzed collagen and hydrolyzed glutathione. Pag sinabing hydrolyzed, mas pinaliit siya para mas makapenetrate siya sa bloodstream, para mas ma-absorb siya ng katawan mo. Okay? And then we have the Omega Life. Proud na proud tayo sa Omega Life because this is from Italy. This is manufactured in Italy. At hindi lang yan basta tuna, hindi lang yan basta mackerel na ginamit na fish oil. Ang ginamit po dyan ay salmon oil na sashimi grade. Ang salmon po na yan ay galing pa sa Norway. Okay? Etong mga vitality products na to, konti lang sasabihin ko kasi meron naman tayong product knowledge or product training. Kung gusto mong mas detalyado yung malaman mo tungkol sa mga vitality products natin, po pwede naman. Pero it would take so much of our time dahil sa sobrang ganda ng products natin, baka isang oras hindi pa tapos dahil sa products. Pero ayan, imported po ang ating Omega Life at napaka-unique niyan dahil meron siyang 6 na Omega. Yung ibang Omega 3, 6, 9 lang, hiwalay yung 7, hiwalay yung 11. Ito 3, 6, 3, 5, 6, 7, 9, and 11 po. So 6 po yung Omega niya. Full spectrum na siya. Iisang tableta na iinumin mo at natutunaw po siya sa small intestine. Kaya kapag nilunok mo siya, kahit mag-burp ka, hindi ka malansa, hindi mo malalasahan. Hindi siya mangangamoy kasi hindi siya natutunaw sa stomach. Natutunaw pa siya sa small intestine. Ang galing talaga ng ating mga products. Kaya type mo naman dyan, Vitality. Okay, mag-ano na tayo. At ang bago ko makalimutan, dropshipping ready po pala tayo. Ibig sabihin ng dropshipping, ito na yung medyo, sabi ko nga, pinapabilis. Di ba? Para sa'yo, mas mabilis, mas magaan mong gawin ng Ascendra. Dropshipping ready yung mga produkto natin. Pwedeng i-ship na lang agad sa'yo. Hindi lang produkto, pero even the packages, pwedeng diretso na sa'yo. Hindi na kukunin ng success partner mo. Hindi mo na iuutos, kunin sa Mandaluyong, tapos i-LBC sa'yo. It's an option. Pero there is also an option na yung mismong company na magpapadala sa'yo coming from the facility centers, coming from the warehouse. Kumbaga, parang doon na mismo sila, dediretso na sa'yo. Okay? Dropshipping ready na po tayo, kaya hassle-free na po yan. Well, ito na po yung mga pipeline natin. Ito na yung mga susunod natin na products in the next coming months. Magkakaroon tayo ng Elixir Boost. It's also a powder drink na nandyan na po lahat. All-in-one vitality and longevity elixir. Magkakaroon din tayo ng sabon na Celestial Glow Soap. Ang tawag natin Celestial na parang pang royalty na parang pang goddess na yung datingan. And of course, In Your Harmony, ito po para sa mga babae na may PCOS, PCOS, para sa mga babae na may hormonal imbalance. Pero hindi lang po siya pang babae. Panlalaki din po siya kasi dami po siya ng sperm count. Ayan, kaya maganda din po ito sa mga hirap magkaanak. Okay? So yan, so much for that. Ito po yung protection natin. Type mo naman dyan, protection. Para makainom naman ako ng tubig. Yan. Sorry po, medyo mabilis ba ako magsalita? Bilisan na lang natin kasi alam ko naman nagpapahinga lang kayo eh. Ito naman para sa inyo naman, di naman para sa akin. Gusto ko lang din ipakita sa inyo kasi syempre kapag nandito kayo sa Ascendra, ang tanong nyo, ano ba yan? What's in it for me? How do I benefit from Ascendra? Wala naman akong paki dyan kung ano yung produkto nyo or what. Basta gusto ko kumita ako, gusto ko maging healthy ako, gusto ko may makatulong din sa ibang tao. So isa to sa digital product natin. Produkto din po ito pero digital, intangible po. Ibig sabihin hindi mo na nahahawakan, hindi mo na kailangan magpirmahan, magkita tayo, magbigayan ng requirements, hindi na po. Digital na lang po siya ng nangyayari at ginagawa. Meron po tayong basic accident insurance at premium accident insurance. Type mo dyan AI. Marami po tayong ibig sabihin ng AI. Ascendra International, sa second natin na definition is accident insurance. Ito po, basic and premium, mas mataas lang po yung premium. So ito po, aminin natin, even me, before I was introduced with insurance, ang akala ko sa insurance gastos lang, sayang ang pera, akala ko sa insurance parang pine-prepare mo yung, di ba? Alam mo, mindset ng mga Pilipino, pag may insurance ka, parang ina-attract ko yung aksidente, parang ina-attract ko yung sakit, parang pinag-iipunan ko yung pang hospital ko. Tama ba? Ganon din ang mindset ko before, pero nung nalaman ko kung gaano pala natin ka kailangan yung insurance, most especially yung accident insurance, doon ko na-realize na para pala siyang
Para pala siyang fire extinguisher. Sa lahat po ng mga building, sa lahat ng establishment, may mga fire extinguisher dapat. Kahit ayaw mong gamitin, kailangan meron ka. Kasi when the time comes na kakailanganin mo siya, at least meron ka. Hindi yung ayaw mong magkaroon, pero pag kinailangan mo na, wala ka nang mahugot, wala ka nang makuha. So parang fire extinguisher siya, tingnan mo na lang siya ng gano'n na ayaw mo mang gamitin yung fire extinguisher kasi kapag ginamit mo, ibig sabihin may sunog, may sakuna, may masamang nangyayari. Ayaw mo man siyang gamitin, pero para lang may peace of mind ka, para lang alam mong kapag kailanganin mo, may makukuha kang fire extinguisher. Para din siyang payong. Pag makulimlim man, maaraw man o ano, minsan gusto mo magdala ng payong kasi hindi mo alam kung uulan ba or sobrang init ba, baka umulan ng yelo, umulan ng bato, hindi natin alam. So gusto natin may bit-bit tayo na na payong. Para umulan man, umaraw man na sobrang sakit sa balat, may payong tayo to protect us. Ganun lang din po yung thinking yan. So ito po sa protection natin, basic AI and premium, meron siyang accidental death na aksidente, namatay, may 750 up to 1.5 million. Na aksidente, na disable, na naglantang gulay, naputulan, ganyan, merong makukuhang 750 hanggang 1.5. Makikita niyo po sa screen nyo yung mga benefits, di ko na yan iisa-isahin, pero napakalaking bagay niyan. With the cost na 3,500 and 5,000 pesos, ito po, yung makukuhang benefits, pero ayaw man natin gamitin, no? Ayaw natin gamitin, pero mangyari man yung hindi inaasahang mangyari, you will get greater than the cost of what you paid for. Ibig sabihin, kung ano yung binayaran mo, 3,500 man o 5,000, kung ano yung balik sa'yo, more than that, 100 times more than what you paid for. Katulad ng, ayan, isa-isahin nyo. Kung maaksidente man, tapos hindi naman namatay, syempre may mga aksidente naman na napaso lang, nakagat ng pets, nakagat ng mga animals, or nadapa, or whatsoever accident, may hanggang 50,000 pesos na medical reimbursement. Imagine 50,000 pesos na medical reimbursement, magkano lang ilalabas mo? And this is good for 365 pesos. So 365 days, sorry. 365 days. If you want to know more about this, i-contact nyo po yung nagbigay sa inyo ng link ng Zoom. Ayan, so forward na po tayo. Ito na po yung meron tayo na latest ngayon, Ascend Health Medical Insurance naman po ito para sa viral, bacterial, and accident related. Para po wala ka nang ilalabas na pera kapag nagpunta ka sa ER. If you want to know more about this, tanong mo rin po sa success partner mo. And eventually, magkakaroon po tayo ng Posendra Protect. Ito po yung insurance para sa ating mga pets. Siguro naman may pet ka, kung wala kang pet, siguro yung kapitbahay mo may pet, may kilala kang may pet, may kamag-anak kang may pet, siguro mukha kang pet. Hindi, joke lang po yan ha. Joke lang po yan, para lang din magising-gising kayo. Type mo naman dyan, pet. Ayan, true. Kahit outside of the country ang accident, yes, mga OFW po natin ang pinakamaraming kumukuha ng accident insurance for themselves and even for their family in the Philippines. Kasi kung ikaw ang OFW, tapos ikaw ang palaging tinatawagan, ay, na-aksidente si ganito, uy, pautang naman ng ganito kasi na-aksidente, blah, blah, blah. Ang ginagawa ng mga OFW natin, they insure themselves and they insure their families in the Philippines para kung ma-aksidente man, meron nang sasagot nung hospital bills, may sasagot na sa kanila kaysa laging tatawag sa mga OFW. Tapos sasabihin na pautang, pengen ng ganito, na aksidente si ganito, medyo nadi-disturb yung savings nila, nadi-disturb yung emergency fund nila, hindi masyadong nakakaipon. And that's the truth, no? So, ayan po, pet. So, ito na po yung enrollment packages natin. Meron tayong pwede kang mag-start sa pinakamaliit, pwede kang mag-start sa pinakamalaki, or kung ano dyan yung kakayanin mo. Pero let me just tell you na kung ano man yung uumpisahan mo na negosyo, always make sure na kung ano yung balik nun sa'yo. Hindi naman kita pipilitin mag-executive, no? Hindi rin kita pipilitin na itodo mo. Pero kung magne-negosyo ka lang din naman, itodo mo na. Bakit? Nagtatrabaho ka ngayon ng, hindi ko alam kung ilang years ka na nagtatrabaho. May 20 years, 30 years, 10 years, 40 years. Pero we will be working for 40 years. Kapag nag-start ka ng 20 years, magre-retire ka ng 65. 20 years old hanggang 65 years old. That's 40 years, 45 years. Nagtatrabaho ka ng 45 years, nag-iipon ka niyan para pag-retire mo, meron kang ipon at yung ipon mo na yon pwede mong ipang negosyo para umiikot. Kasi kakailanganin mo ng gamot, kakailanganin mo ng hospital bill, ng pang-ospital mo, may kakailanganin ka na maraming bagay kapag nag-retire ka na at para hindi ka umaasa sa mga anak mo na pwedeng may pamilya na by that age na 65 ka na, di ba? So ngayon, ang gagawin lang natin, bakit hindi mo na siya ngayon umpisahan? Para sa mga OFW po natin, alam ko po, napakahirap po ng sitwasyon nyo dyan, mga OFW. Sinasakripisyo nyo yung oras nyo na imbis na kasama nyo yung mga anak nyo, yung pamilya nyo, asawa nyo, nandyan kayo para magtrabaho, para magkaipon, para may maipadala kayo na pera dito, para may pampagawa ng bahay, para may pambili ng tricycle, ng jeep, or whatsoever, di ba? Alam ko po na malaki yung sinasakripisyo nyo dyan. Pero ang ginagawa nyo din is nag-iipon kayo para makauwi na rin kayo sa Pilipinas kasi alam ko naman na hindi nyo intention na magstay dyan for good kasi nandito yung mahal nyo sa buhay. Alam ko na nag-iipon kayo para pag uwi nyo dito, meron kayong pang negosyo. Nagtatrabaho tayo ng 40 years, 45 years para makaipon tayo pang
negosyo. So, ang ending lang din pala natin ay magnegosyo. Why not ngayon na po natin umpisahan habang kaya pa po ng brain cells natin? Kasi just imagine kung magne-negosyo ka at the age of 65, medyo makakalimutin ka na siguro noon. Siguro masakit na rin yung likod mo noon, yung tuhod mo noon, medyo malabo na rin siguro yung mata mo noon. Ano pa ang pwede mong inegosyo by the age of 65 years old? Yun lang naman po yung tanong ko. Kaya gusto ko lang din sabihin sa inyo at i-share sa inyo yung opportunity na to na habang kaya pa ng brain cells mo, habang kaya mo pa physically, healthy ka pa, wala ka pang masyadong sakit, marami ka pang kakilala, ngayon mo na umpisahan yung negosyo para pag nakaipon ka, kaya mo pang mag-travel, kaya mo pang kasama yung mga anak mo, mga apo mo, kaya mo pang mag two-piece or mag ano, alam mo yan, kaya mo pang gawin yung mga dapat ine-enjoy mo at a young age. So ito po, pwede kang mamili. Makikita mo dyan, may tatlo kang option bawat package dyan. May MVP, yung MVP natin, Mastery, Vitality, and Protection. Ibig sabihin, combination po siya ng tangible and intangible products. And of course, may Mastery dyan. Yung MV, Mastery, and Vitality, puro barley lang, Omega Life, tsaka Barley Fusion yung makukuha mo kung gusto mo. Yung MP naman, yung Mastery and Protection, puro lang yan accident insurance. Pwedeng i-offer mo to sa mga, alam mo yun, i-offer mo sa mga may-ari ng kumpanya or whatsoever, pamigay mo and everything. So, mamimili ka lang po dyan. So, ito po, kung ako lang din sa'yo, kung magne-negosyo ka lang din naman, eto na, itodo mo na kasi ang balik din naman yan ay malaki. It's greater than the cost that you are paying for. Ayan. Hirap po mamalayo sa family. Sobra. Kasi ako rin po, naging asawa din ako ng OFW for 3 years. Mahirap talaga, lalo na kapag ikaw lang yung naiwan dito. 'Di ba? Medyo, siya, isasakripisyo mo talaga. Sasakripisyo mo talaga yung oras tsaka yung time. Pero minsan wala tayong choice, gano'n talaga yung gagawin. Pero kaya nga nandito yung Ascendra para malaman nyo na meron kayong choice at imbis na isasakripisyo nyo yun, pwedeng yung ginagawa nyong sakripisyo sa ibang bansa, dito nyo na isakripisyo. Pag nasa ibang bansa ako, nagtatrabaho ka, di ba you also give your 100%? Your 100% energy and effort, pwede mo rin naman ibigay sa Ascendra and it will be beneficial to you kapag kahit sabi mong 12 hours mong ginagawa yung trabaho mo, magkano yung kinikita mo. Pero pag 12 hours mong ginagawa yung Ascendra, it's much more than what you're getting doon sa trabaho mo na 12 hours. So, yun po, sana lang appreciate nyo din yung pagkakaroon ng sariling negosyo kaysa yung meron kang amo or meron kang boss na hate mo o kaya puro utos sa'yo, sila lang naman yung napopromote, sila lang naman yung tumataas ang sweldo pero ikaw, you're just there. Anyway, nasa second na po tayo ng independence. Gusto natin makatulong sa inyo financially, financial independence and of course, maging independent ka sa pagkakaroon mo ng grupo, maging independent ka dahil naturuan ka na natin kung paano mag-handle ng finances or paano mag-handle din ng grupo. So, nandito na po tayo sa financial independence. Dito po meron tayong tatlong account. Hindi po ito tatlong account na ulo-ulo. Accounts po ito ng finances, okay? Meron tayong parang bangko. Dapat may tatlo. Yung isa pang emergency, yung isa pang needs, yung isa pang ipon-ipon talaga. So ito, meron tayong essential account na para sa mga basic needs natin. Meron tayong expansion account para sa savings or investment or kung meron ka pang ibang gustong i-investan na negosyo. And the third one is the enjoyment para naman sa lifestyle mo. Okay, lately nakuha ko na ang reimbursement ng anak kong na aksidente. Ayan meron tayong testimony dito from Miss G. Nakuha ko ang cheque last Friday, ganun lang po kadali. O, di ba? Magkano din yun? Ang laking bagay din yun kapag naka-reimburse pa. Going back. Okay, so eto na. Alam naman natin na kaya tayo nandito, gusto natin ng financial freedom. Hindi naman natin ipopromise yan sa'yo na next year, milyonaryo ka na. Bawal na po ang power dito. Bawal na po dito yung mga over-promising and under-delivery. Gusto lang natin kayong i-educate. Paano kayo mag-transform? Paano magiging better yung life nyo? Kapag hindi sapat ang essential account mo, may sagot yan si Ascendra. Pag hindi enough yung sweldo mo, dagdagan lang natin. Hindi dagdagan ng trabaho dagdagan lang natin yung nagge-generate or dagdagan natin yung pagpasok ng pera sa'yo. Paano? Siyempre, pagbebenta. Lahat naman po nagbebenta, no? Lahat po binebenta. Nag-a-apply ka ng trabaho, binebenta mo yung skills mo. Kaya ko pong gawin to, kaya ko pong gawin yan, marunong po ako ng ito. Binebenta mo yung skills mo. Pag nagtatrabaho ka, nagtapos po ako sa ganito, ito po yung experience ko, binebenta mo yan. Okay? So lahat po ng naging mayaman sa mundo, Henry C., Lucio Tan, kahit sila Mark Zuckerberg, binenta niya nga yung Facebook idea niya 'di ba? Kahit sila Steve Jobs, yung idea nila, yung concept nila, binenta din nila. Everything is about sales, mga kaibigan. Hindi lang natin nare-realize. Minsan ang isip natin ang sales or pagbebenta tungkol lang sa benta ng product, magkano, how much, blah blah blah. Hindi natin alam lahat. Alam nyo ba, kung ayaw yung nagbebenta, just imagine si Henry C. sa SM nagbebenta ng turon. Imagine ilang generation na yung napakayaman ng Henry C. Pero hanggang ngayon nagbebenta pa rin ng turon. Hindi tumitigil. Bakit ikaw? Bakit mandidiri ka sa pagbebenta? Si Henry C nga na bilyonaryo na, nagbebenta pa ng turon sa mga SM. Bakit ikaw ayaw mong magbenta ng barley? Bakit ikaw ayaw mong magbenta ng isang bagay na alam mong
makakatulong naman sa finances mo, makakapagbigay sa'yo ng profit. By the way, yung mga products natin, or kahit tingnan nyo po, ikumpara nyo sa ibang mga kumpanya, tayo lang po yung nagbibigay ng 50% po na profit margin. Ibig sabihin po, yung SRP niyan, 50% po nun, yun na yung kikitain mo. Kung nakita nyo kanina sa mga products natin, 50%. Kung ikukumpara nyo po sa iba, tayo po isa sa mga pinakamataas at pwede kang magkaroon ng reseller, pwede mong gamitin si Facebook ads. Ang laki po ng kinikita. Mula 550 per pack, yan ang pinakamaliit na pwede mong kitain dito, pagbebenta, 550 pesos, hanggang 1,000, hanggang 3,000 pesos because of the Ascend Health Plus. Okay? Just imagine 550 ang kikitain mo isang produkto. Eh yung turon kaya, magkano kaya ang profit ni Henry C. doon sa isang turon? Mas maliit pa nga yun kaysa sa 550 sa barley natin na profit, tapos mahihiya ka magbenta. Think about it. Yun ang pwedeng maging benefit mo dito sa Ascendra. Dagdagan natin yung pagbebenta mo. Ano yung mga ibebenta mo? Magbenta ka ng enrollment package. Yung pinakita ko sa'yo kanina na associate, builder, consultant, director, and executive. Pwede mo ibenta yun. Kasi pag binenta mo yun, malaki yung pwede mong komisyon. Ito po yung komisyon. Nasa screen nyo po. Okay, yan yung mga pwede nyong kitain. Kung titingnan nyo rin at gusto nyong ikumpara sa ibang mga companies dito sa industry natin, tayo po ang pinakamalaki. Pinaka na po yan, hindi po isa sa mga pinakamalaki. Pinakamalaki po ang direct referral bonus natin na 20%. Ano yung 20%? Kung magkano yung nabenta mo na package, 20% nun, commission mo. Hindi galing dun sa package. Syempre yung company yung magbabayad sa'yo. So 20% po yung magiging commission mo out of kung magkano yung mabebenta mo na package. Just imagine kung makabenta ka ng executive. May kaibigan ka, naglabas ng 200,000 pesos. Magkano ang 20% ng 200,000 pesos? That's 40,000 pesos. Saan ka makakakita ng ganon? No? Hindi lang naman yan basta-basta binenta mo lang. Wholesale lang din po ito. Ibig sabihin marami. Bultuhan po yung binenta mo. Para ka lang nagpasabay, para ka lang bumili din ng nagpasabay sa Japan. For example, may mga pasabay-pasabay yan di ba? Lalo na ngayon, ang dami nagpupunta ng Thailand, ng Bangkok, di ba? Ng Japan, ng US, tapos bumibili sila doon ng maramihan, iuuwi sa Pilipinas, ipapamine. Nagigets nyo po? Nagigets nyo ba? Kasi ganun lang din yung concept niya. Bibili ng maramihan, bultuhan, wholesale, tapos iuuwi, ipapamine, ila-live selling, o kaya ipopost sa Facebook. Ganun lang din po yung concept dito. Bibili ka lang ng marami, tapos bebenta mo. Pwede mo rin namang gamitin. Pero pag binenta mo, you get more than what you paid for. So ito, kapag ikaw din meron ring kumare, may amiga, or meron kang kumpare na gustong kumikita din katulad mo, at bumili ng package na gano'n, may commission ka, syempre. Ituturo mo rin sa kanya paano siya magkaroon ng komisyon. So, tuturuan lang din natin ang tuturuan kung paano kumita, paano mag-generate ng more income. Kasi, like kung uulitin, gusto lang natin i-improve. Gusto lang natin bigyan ng solusyon yung kagustuhan mo, yung problema mo, na mag-improve yung buhay mo, na matulungan ka ni Ascendra dun sa current situation mo, may it be sa health, may it be sa pera, may it be sa skills na gusto mong dumami, or gusto mong mas marami kang malaman. So, ito po, 20%. Yan. Tapos, isa pa, katulad ng sinabi ko, 50% po ang profit margin sa bawat produkto na mabibenta mo. Makabenta ka ng Omega Life, bilang ikaw, partner ka ng Ascendra, mabibili mo siya ng 1.6 sa counter. Kunyari, 1.6 mo siya mabibili online, 1.6 mo siya mabibili. Pero kapag binenta mo na siya, 3,200 na. So, magkano yung kinita mo? 1.6, 50%. Ganun lang po siya. So, ibig sabihin, kapag meron kang isang kliyente na nabentahan, naging maganda sa kanya, sino ba naman yung hindi magagandaan sa Omega Life? Ang sarap ng tulog, kahit 4 hours to 6 hours lang ang tulog, napakahimbing, hindi sumasakit ang ulo, tapos maganda yung bowel movement, maganda din yung condition ng heart. Paano kapag nahiyang yung buyer mo? Laging sa'yo na bumibili yung isang buyer lang na yun. Paano kung ang dumami ng dumami because of word of mouth, sa promotion sa Facebook, sa TikTok, and whatsoever, tutulungan ka rin ng Ascendra at ng marketing team natin kung paano ma-promote at ma-market yung mga sarili nating mga produkto para ikaw, medyo less na yung effort mo. Lalo ikaw, hindi ko alam paano mag-post, paano ba mag-post, paano ba magbenta online. So ito po, ipoprovide po ng Ascendra yan para sa'yo. So ayan, makikita niyo po sa screen nyo, aside from the 20% na pwede mong ibenta yung wholesale na maramihan, ito po pwedeng tingi-tingi din. Kapag may natingi-tingi ka na nabenta, 50% naman po yung pwede mong kitain. Ayan. So, para naman sa mga walang emergency fund or savings, yung mga sumisweldo lang na laging sakto lang, or hindi pa dumadating yung sweldo, may pupuntahan na 3,000 sa ilaw, 500 sa tubig, 1,000 sa pamalengke, computed na, kumbaga. So, ito, dadagdagan lang na natin kasi hindi naman po pwedeng sakto lang palagi. Kasi kapag sakto lang palagi at may dumating na emergency, yun na yung time na mamumroblema ka, mangungutang ka, magbebenta ka ng ganito para meron kang pang emergency. So ito po, dadagdagan lang din natin. Okay, cash flow lang din po ito para sa'yo. Para mag-improve din yung cash flow mo, mag-improve din yung pasok
ng pera sa'yo. Okay? So, ito na po yung tinatawag nating turbo. Type mo na dyan, turbo. Turbo. Thank you sa aking mentor Roland Zapanta. Malaki puhunan, malaki rin yung balik. Oo naman, ganun naman yun eh. Kapag mas malaki yung puhunan mo, mas malaki din yung balik sa'yo. Pero hindi rin natin ini-stop yung mga tao na yun lang yung kaya nila. Pwede silang mag-start sa maliit and then eventually lakihan. Pero kung kakayanin mo naman na malaki agad, itodo mo na. Todo na to! Turbo na to! Ayan, Lia, hello! Turbo na to! Ayan, Ronald. Ayan. So, ito, turbo. Triple Unified Recurring Bonus. Ayan po yung ibig sabihin ng turbo natin. Bakit triple? Ayan. Kasi po, 3 beses mong mapapakinabangan kapag ikaw ay nakabenta. Paano yan? Usually po, sa mga enrollment packages or registration, yung enrollment kanina na pinakita ko nung associate hanggang executive. Yung enrollment packages na yan, usually, ang nangyayari dito sa, ano natin, sa industriya natin, kapag may enrollment packages ka, binabayaran ka ng direct referral bonus at pumapasok siya sa binary. Tama po. Ngayon naman, dun sa mga products and services natin, yung barley natin and yung insurance natin, kapag nakabenta ka niyan, may unilevel na katapat yan na babayaran ka. Okay? Kaya lang, hindi lang po yun ang makukuha mo dito. Hindi lang basta enrollment tapos may binary, hindi lang yon. Hindi lang kapag nakapag products and services sales ka, unilevel lang makukuha mo. Hindi lang po yon. Dito po, ang advantage ng unified recurring bonus ay kapag nakabenta ka ng maramihan, bultuhan, wholesale, yung enrollment wholesale, yung marami, yung mas malaki yung puhunan, tapos marami rin yung balik na products. Kapag nakabenta ka ng enrollment package, meron kang binary, meron ka ring direct referral bonus, hindi nawawala yon ha. May direct referral bonus ka, tapos may unified binary ka pa. Pero, meron pang unilevel yun. Dalawa. Okay? Unified binary, unified unilevel. Pag nakabenta ka naman ng products and services, may it be barley lang or accident insurance lang, walang problema. May unilevel na, meron pang binary, babangga din siya sa binary mo. Okay? Pero, wait, there's more. May unified override pa. Kaya siya 3 beses. May binary, may unilevel, may override. 3 beses. Napaka-unconditional. Type mo naman dyan, unconditional. Type mo dyan, unconditional. Kasi, bakit unconditional? Kasi sa ayaw man nating i-compare pero kailangan natin ng benchmark, no? So kapag before or sa iba makakabenta ka ng wholesale yung maramihan, meron kang binary. Pero wala kang unilevel. Pag naman nakabenta ka doon ng produkto, may unilevel ka. Pero hindi siya babangga sa binary mo. Okay? At walang override. Dito po, makabenta ka lang ng wholesale. Makabenta ka lang ng products and services. 3 beses mo na siyang mapapakinabangan. Aside from the direct referral bonus, aside from the margin profit na makukuha mo. Pang-apat na yun, pero gawin na lang natin triple unified, di naman natin pwedeng sabihing furbo at 4 na beses. So ayan, so kaya siya unconditional kasi wala siyang kondisyon. Basta nakabenta ka ng package, meron kang 3 beses kang babayaran. Basta nakabenta ka ng products and services, 3 beses mo siyang mapapakinabangan. Unconditional. Parang love lang yan. Unconditional love. Ayan. So, explain natin yung binary. Type mo naman dyan binary para alam mo kung paano makatulong tong ano sa'yo. Parang, paano ka kikita. Okay, sabi ko nga, hindi ko naman ibibida yung products. Siyempre, proud ako dyan sa products, proud ako dyan sa founders natin, proud ako dito sa marketing plan natin. Pero of course, gusto ko ipakita sa'yo how this can change your life. Okay, how this can transform your life, how you can benefit from Ascendra, what do you get from it? So, eto na po, dito ka na kikita ng mas malaki. With the products na pwede mong ibenta pa isa-isa, magandang bagay po yan. Pero kung aasamin mo na mas malaki, pwedeng-pwede. At meron si Ascendra niyan para sa'yo. Binary. Makikita niyo po dito sa screen nyo, dito sa orange side, merong mga BV or binary value. Yung binary value na yan, equivalent na rin po yan sa peso value. Huwag po kayo malilito. Peso value na rin po yan. Alright? So kung ikaw naka-executive ka, syempre tinodo mo na, last hura mo na to, Ascendra na talaga yung solusyon sa pinaka-pinoproblema mo, mag-executive ka. Ayan yung gawin natin na, na scenario. Ngayon, para kang may kanang kamay at kaliwang kamay. Okay, ganun po yon. Ngayon, syempre, excited na excited ka, gusto mong i-share sa kaibigan mo, i-share sa asawa mo, sa mga kapatid mo. Ngayon, nalaman nila kung ano yung Ascendra at gusto din nila. Nakakilala mo ngayon si Jurgen. Bumili din si Jurgen. Si Jaylim, sumama din sa'yo, naniwala din si Jaylim sa vision mo. Kasi po dito, minsan, it's with the vision, it's kung ano yung nakikita mong future mo sa Ascendra. At yan yung kailangan na malaman din or maintindihan din ng mga tao sa paligid mo. Although yung vision mo, hindi yan makikita ng ibang tao kung ano yung vision mo. Pero at least kahit pa paano pwede mo ipaintindi sa kanila kung ano yung vision mo na nakikita dito sa Ascenrab. Anyway, andyan si Jurgen, andyan si Jaylim. Nag-executive. Ang galing mo, nag-executive silang dalawa. Ngayon, may 40,000 pesos ka each. Ang galing. So may 80,000 pesos ka na, tama? So ilalagay mo lang yan sa kaliwa tsaka sa kanan mo. Easy peasy.
mock and sneezy. Pero dahil sa bawat executive, nakalagay dito sa bandang orange, 10,000 binary value, equivalent to peso value. So parang peso value na rin tong tig 10,000 sila. Dito po sa binary, kailangan lang nagbabalance. At kapag nagbalance sila, nagkapareho sila, magko-cross out, babayaran ka. Okay? So dahil may 10,000 binary si George, may 10,000 binary si Jaylim, babayaran ka ng 10,000 pesos. Aside from the 40,000 each, may 10,000 pesos ka pa. So meron kang 90,000 pesos. Sinong may ayaw ng 90,000 pesos? Malaking bagay na yan. Kung ikaw naglabas ka ng 200,000 pesos, hanap ka lang ng mga tao na gusto rin mag-wholesale katulad mo, nag-wholesale sila, bumalik agad sa'yo yung 90,000 pesos. Pero that's more than what you paid for. Why? Kasi nung naglabas ka ng 200,000 pesos, nagkaroon ka ng produkto. Tangible man yan or intangible. Actually, bumalik na sa'yo yung binayaran mong 200,000 pesos. Tama? Ito, income mo na siya. Kita. Profit mo na siya. Tig 40,000 pesos and 10,000 pesos. And then, ito pong mga to, may safety net tayong tinatawag. Depende po yan sa rank mo. Rank, Associate Builder, Consultant, Director, and Executive. So, depende yan sa rank mo. So, if you want to learn more about the technicalities of this, of course, i-PM mo na ngayon yung success partner mo. Tapos sabihin mo, bro, sis, pag-usapan natin mamaya yung binary. Okay? Pero ito, i-explain ko sa'yo para maintindihan mo rin. So, may safety net tayo. Depende yan kung ano yung rank mo. Okay? Yun lang po yung binary value. Pero, assuming in this scenario, executive lahat ng sumasama sa'yo. Okay? Ngayon, hindi ka naman magsa-stop kay Jurgen tsaka kay Jaylin. Kumita ka ba naman ng 90,000 pesos? Magsa-stop ka na nun? Of course not. Kailangan, i-share mo pa rin sa iba. Gusto mong kumita ng kumita eh. Eh di, ito na yung solusyon ng Ascendra. Maghahanap ka ulit ng mga wholesaler. Yung mga gusto ulit ng wholesale, yung mga gusto ulit kumita, gustong may produkto sila para i-dispose. Andyan si Ses, andyan si Miko. Wala na tayong ibang paglalagyan sa kanilang dalawa. Hindi katulad ng kapag naka-multiple accounts ka, pwede mong ilagay dito sa ibang leg mo, dito sa ibang leg, hindi mo natutulungan lahat ng mga nasa baba. Dito po, matutulungan mo lahat. Congratulations kasi one account policy lang po tayo, kaya meron lang po tayong left and right, kaya natutulungan po natin sila. So ngayon, si Ses, binaba mo kay Jurgen. So si Jurgen, nagkaroon din siya ng 10,000 binary value dahil kay Ses. Ngayon, si Miko, wala ka namang ibang paglalagyan. Gusto mo rin naman tulungan si Jaylim, kaya binaba mo siya, spill over kay Jaylim. Yun po yung tinatawag natin na spill over, na itapon mo sa baba kasi wala ka nang ibang paglalagyan. Tinapon mo o nilagay mo doon sa baba. Spill over mo si Miko. Kaya ngayon si Jaylim, meron din siyang 10,000 binary value. Hindi pa yan pera kasi dahil ikaw naman ang nagkakilala kay Ses tsaka kay Miko, ikaw, sa'yo yung direct referral bonus. Pero yung points, nagkaroon si Jaylim tsaka si George. Gets mo? Ikaw yon, direct mo si Miko and Ses, may tig 40,000 pesos ka. Pero kapag ang basihan mo ay si George tsaka si Jaylim, hindi man nila yan direct, pero yung points ng executive ni Miko tsaka ni Ses, napunta din sa kanila. Gets po ba? Gets po ba? Yan, tingin ko naman nagigets nyo kasi very excited tayo ngayon, lalo na ngayon, December 1. Start ng buwan. Kaya naghahanap-hanap talaga kayo ng mga paglalagyan ng 13th month na nadala na noon na pinangregalo lang tapos ang balik lang sa inyo choknat. Thank you na lang. So, ayan. So, ito po, external encoding. Ibig sabihin, sa isang side po talaga ay mailalagay ang spillover. Yung nasa internal, syempre, kailangan din natin ng effort nung, for example, at this scenario, ni Jurgen, tsaka ni Jaylin. Dun sa kabilang side nila, sila na po yung tatrabaho dun. Okay? Kasi ayaw natin dito magkaroon ng Buddha. Ayaw natin dito magkaroon ng, pag sinabi nating Buddha sa mga first timers, yung Buddha ay parang wala nang ginagawa, naghihintay na lang ng income, nakaganyan na lang. Ayan natin ng ganyan. So, syempre, kung ano yung expectations mo dahil ganun din dapat yung effort mo. So, ayan. So, meron ka ulit 10,000 binary value aside from the 40,000 pesos direct referral bonus from Miko and Ses. Ngayon naman, si Jaylim, sabi natin kanina yung kabilang side niya, dapat siya na yung tatrabaho. Ngayon, yung asawa ni Jaylim, naniwala din, gusto din sumama, nag-wholesaler ngayon si Tin. So si Tin, dahil si Jaylim ang may kakilala sa kanya, siya yung nagpa-wholesale, siya yung nagkumausap kay Tin, siya yung may 40,000 pesos. Pero dahil nilagay natin, in-spill natin si Miko with your effort and not the effort of Jaylim, dahil nandun na si Miko, may 10,000 binary value na yon, tapos pumasok pa si Tin na naging direct ni Jaylim, may 10,000 pesos na ulit si Jaylim. May 40,000 direct referral bonus, may 10,000 binary na siya dahil nandun si Tin. At naging waiting. Tawag natin doon waiting si Miko kasi kanina naunang nakapwesto si Miko. Nagwe-wait siya ng kabangga niya. Nagwe-wait siya kung kanino siya babalance. Pumasok si Tin, 10,000 pesos. Gets po ba? Uy, super clear. Thank you so much po. Na-appreciate ko po yan sa pakikinig ninyo at sana malinaw po ang pagde-deliver ko sa inyo kung paano po namin paano namin maituturo sa inyo yung naging resulta namin. Bakit kami kumita? Gusto namin kumita din kayo. Okay? So, ayan po. Going back.
Ayan, may waiting na po na 10,000 kasi nga naging lamang na si Jaylim, naging lamang na tong right side mo kasi nandiyan na si Tin. So, kapag ikaw ang basihan, if you're the ikaw yung basihan, may waiting ka na 10,000 kasi tingnan mo tatlo na yung nandito, sa kabila dalawa. Eh miss doon, hindi naman ayoko na nagkasakit ako or parang medyo nag-stop ako, naging busy ako. Paano yan? Wala nang babanggaan si Tin, hindi na ba ako kikita niyan? Pwede ka pa rin kumita kasi nga sabi natin, lahat ng mga produkto and services and even packages or enrollment, merong sariling unilevel, may binary value. Eh si Sis, ang galing ni Sis, ang daming nabebenta, ang laki ng network, ang dami niyang, may tindahan siya, tapos ang galing niyang mag-online selling and everything, nakakabenta ng produkto. At yung makikita niyo dito na mga binary value points or binary value ng mga produkto ay bumabangga ng bumabangga. Instant po, instant match payout. Like for example, since may 10,000 binary ka dito, pag si Ces bumili siya ng premium AI na 35 binary value, 35 pesos din po yan, babanggayan ka agad, babayaran ka kaagad ng 35 pesos. Eh paano kung si Ses ang daming binibili, ang daming nabebenta, alam mo yon, hindi lang puro enrollment packages yung nabebenta niya. So ito, bumabangga ng bumababa. May it be 7, 10, 15, 20, or 35. Malaking bagay na yun kapag marami. Ibibigay ka agad sa'yo. Hindi na kailangan banggaan or hindi na kailangan ipunin yung 10,000 pesos para bigyan ka ng 10,000 pesos. Kasi di ba, binary value yan. Hindi na kailangan 10,000 pesos muna ang ipunin sa kabila bago magbangga dun sa waiting mo na 10,000. Okay, so wag ka mag-alala kung ikaw medyo nagpahinga ka or may nangyari tapos hindi ka nakapag-wholesale, hindi ka nakabenta ng wholesale pero yung naiwan doon eh ang lakas naman magbenta. So pwedeng-pwede kang mabayaran instantly. Ayan, okay? To meeting group chat po. Ayan. So ito naman, bigyan natin ng scenario, yung maximum income po. Ikaw bilang executive ka, ang maximum income mo weekly ay 750,000 pesos. Pero ito po, syempre pag nakapagbuo ka na ng team with the help of those people above you. Okay? Kaya kung gusto mo na ikaw yung nauuna, ngayong December, pagdesisyonan mo na kung saan mo gagamitin yung naging 13th month bonus mo nung November 15 or November 30 or yung magiging 13th month bonus mo or 14th month bonus mo ngayong December 15. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang gusto lang din naman natin, kaya tayo nagtatrabaho para makaipon, para makapagnegosyo. Kaya lang minsan masyado tayong naaaliw sa mga bonuses natin, nagiging nauuna natin yung mga material na bagay or pangregalo, tapos hindi naman din bumabalik sa atin na, ang sarap naman din talagang magbigay. In fairness naman, napakasarap ng feeling na magbigay. Kaya lang, at the end of the day, you have to think about after Christmas, ano na ba? After New Year, ano na bang mangyayari? Back to zero ulit, iipon ulit, 'di ba? Parang pagtatrabahuhan ulit, pagpupuyatan ulit, pagpapawisan ulit, 'di ba? Paghihirapan mo ulit yung nagastos mo nung Christmas just because you wanted to feel good by giving. Yan yun, lahat naman ng bagay may limitasyon. Kaya gusto ko lang din maisip nyo yung value ng opportunity na pine-present natin sa inyo. So ayan po, dito na tayo sa Unilevel. Kapag Unilevel, ito, ang tingin natin sa kanila, isang level lang kasi lahat sila direct mo, di ba? Tig 40,000 yan kanina. So, kapag sa Unilevel, meron po yung value. Okay? May 10% ka sa bawat direct mo. Kung magkano, ayan, hanggang second to fifth, to 10th level. First level mo, yung mga direct mo, yung ikaw yung nagbenta ng wholesale, sa'yo naniwala, sa'yo sumama, yan yung mga first level mo. Second level mo, yung direct ng direct mo. Okay, hindi na sa'yo, pero naging direct nung sumunod sa'yo. Hanggang 10th level, meron kang 10%. Okay, paano ba yan? Ayan, kunyari, yung scenario, yung whole organization mo, or nandyan na si Tin kanina, di ba? Or mga nadagdagan pa. The same organization na mag-aakyat ng mga packages or ng enrollment, di ba may enrollment tayo, yung team na yon na mag-aakyat ng enrollment, sa kanila ka rin magkakaroon, itong kabila po unilevel value na to. Hindi na po ito peso value, ha? Yung binary value, peso value yun. Ito po, unilevel value. 10% ng unilevel value will be your additional income. Katulad ng sinabi ko sa turbo kanina, kapag nakabenta ka ng wholesale, kapag nakabenta ka ng products and services, may binary ka na, may unilevel ka pa, unconditionally. Okay, kaya makikita nyo po sa screen nyo, for example, may 100 executives, equivalent po yan sa 3,000 unilevel value each. Kaya kapag minultiply mo yan, meron kang 300,000 unilevel value. 10% of that is 30,000 pesos. Okay, 30,000 pesos. Thanks FP Don sa knowledge and greetings. Ayan, thank you Carlo. Hello. So ayan, additional na lang din po ito na 30,000 pesos basta yung mga direct mo may direct ng direct na direct at kung may binibili na enrollment package or may binibili na mga products and services kahit hindi na ikaw yung gumagawa, may aakyat pa rin sa'yo. Kapag
parang scenario niya parang sa mga nagtatrabaho sa real estate. Ako rin po kasi may experience ako sa mga real estate agents, pati sa mga insurance agents. May mga nauuna manager, assistant manager, tapos may mga agents. Kahit na yung mga agents ang nagkakabenta, umaangat or umaakyat yung komisyon doon sa mga assistant manager tsaka sa managers and even the VPs. 'Di ba? Umaangat ng umaangat 'yon. Aside from the commission na meron sila, meron pa silang mga marketing or meron silang corporate na marketing na kinukuhanan ng income. Okay? So parang ganito lang din po 'yun sa atin from sa mga nahuli, sa mga baba, kapag meron silang mga resulta, umaakyat din po sa taas. Kaya ang nangyayari, dumadami ng dumadami ang nasa baba kasi bumababa din ng bumababa yung uni level. So it could be technical for some people, pero sana na-explain natin in a way na isa pa tayong example ha. Sa uni level, kapag yung mga tao sa ilalim ng mga direct mo, first level up to 10th level, direct ng direct ng direct ng direct mo, kapag meron sa kanilang nag-avail ng basic accident insurance, makikita niyo yung basic accident insurance dito is 180 uni level value. Okay? So sa 1,000 na bumili ng basic accident insurance sa ilalim ng organization mo, with 180 uni level value each, magiging 180,000 pesos uni level value. Yung cost nung nasa ilalim mo, uni level value. 10% of that is 18,000 pesos na additional income na aakyat sa'yo. Okay? So additional lang din po kanina yung 30,000, additional lang din po yung 18,000 pesos. Yun po yung magiging isa pa sa sinasabi kong unconditional na mga na uni-level natin na kapag may effort na nangyayaring pagbebenta sa ilalim ng organization mo, sa'yo man o hindi, basta merong na-dispose na produkto, kikita ka. Now, sa override, ang maganda sa override natin, kung marami kang mga direct, meron kang 10% sa bawat kita nila. Hindi dun sa kita nila kukunin ha, company ang magbibigay sa'yo. Like for example, si Francesca, kumita siya sa binary niya. Syempre may left and right din siya, may mga naniwala sa kanya, merong mga nabenta siya ng wholesale, may mga nabenta din siya ng mga products and services. So meron din siyang kinita sa binary niya, katulad ng kinita mo sa binary mo. May kikitain din si Francesca, si Joseph, si Jurgen, tsaka si Nico. Magkano man ang kitain nila sa isang buwan sa binary? May it be 100,000, may it be 200,000 or 1 million. Basta 10% ng income nila na binary will also be your override. Override parang nag-ride over. Joke lang. Parang umakyat sa'yo. Okay? These are the same people na bumili ng wholesale tsaka ng products and services. Okay ba yon? Paano po kung may amo dito sa Saudi mag-order ng barley, ganun din po ba ang presyo? Same lang naman, pero dahil ikaw yung magpapadala or ikaw yung gagastos ng shipping papunta dyan, pwede mong angatan ng konti kasi ikaw yung nagbayad ng shipping. Pwede mong taasan yung SRP para sa kanila. Kasi, katulad nga sinabi ko, ikaw yung nagbayad ng shipping, may karapatan ka naman na magdagdag ng konti. Okay? What if wala kang direct referral po? Kung wala kang direct, mag-aral ka mabuti. Mag-aral ka mabuti kasi huwag ka mag-alala kasi eventually magkakaroon ka naman din direct kasi nga sabi nga natin dito, isa sa mga makukuha mo talaga is the mastery at tuturuan ka paano magbenta, paano mag-post, tuturuan ka pa paano, ano yung marketing plan natin, paano mo maiintindihan, ano yung mga kailangan mong malaman para eventually, kapag confident ka na, ganun kasi yun, di ba? Kapag confident ka na, alam mo na kung paano maghikayat ng mga tao para kumuha ng package or products and services sa'yo. So ayan, sa override, ganun din sa uni-level nila, meron kang 1% sa uni-level naman nila. Okay, so additional 20,000 pesos na naman. So katulad ng mga sinasabi ko kanina dito sa Turbo, meron po tayong mga additional at mga unconditional na mga dagdag income para sa'yo, makabenta ka ng products and services or wholesale. Ayan. So, ayan yung mga additional, di ba? Not bad. Not bad na maging additional to sa current mo. Kasi sabi ko nga, transform natin. Let's make a change. Kasi kung wala ka namang ginagawang pagbabago, wag kang mag-expect na magbabago yung buhay mo. Kung hindi ka naman tumataya sa loto, wag kang mag-expect na manalo ka sa loto. Ganun. Ayan. So, kung inuuna mo ang enjoyment, nagboborakay ka, pagdating mo dito, puro ka utang. Eto po, hindi mo na kailangan gawin yon. Meron po tayong mga free travels. Meron tayong mga car fund. Ayan po yung mga 45 days of Christmas natin. Tapos, napaka-generous po ng company natin kasi isa to sa mga nakapagpabago din po ng experience ng bawat isa sa atin kasi lalo na yung sa rewards natin, ang dami pong nakakuha niyan. Kakagaling lang nila ng Shanghai, China last week. All expense paid po yon, yung hotel nila, yung airfare nila, lahat po ng mga kinain nila. All expense paid po yon, gawa lang po yon ng Ascendra. 5 months pa lang po ang Ascendra pero nakapagpalipad na po ng 55 na tao para pumunta ng Shanghai, China. All expense paid for 4 days and 3 nights. Napaka-generous naman yan. So, ayan po, if you need to know more about this, kung anong requirements natin, syempre,
Katulad ng sinasabi ko, pwede mong kontakin yung success partner mo or yung nagpasa sa'yo ng Zoom link na to kasi this is open for everyone, lalo na yung reward na lifestyle natin na shopping and gadget. Hindi mo na kailangang galawin yung inipon mo or yung kinita mo kasi Ascendra na mismo magbibigay sa'yo nung pang shopping mo, pang gadget mo, tsaka car fund mo. Basta ma-meet mo lang yung requirements. Alright? Ayan, so nasolusyonan na po ba natin? Type mo naman dyan, solusyon. Nasolusyonan na ba natin yung matagal na nating pinoproblema na kulang sa sweldo, laging may utang? Nasolusyonan na ba natin yung lagi tayong wala tayong emergency fund or yung savings natin nagkakaroon man tapos biglang nailalabas? It's never enough. Nasolusyonan na rin ba natin yung inuuna natin yung luho natin ngayon sa Ascendra? Hindi na natin kailangang unahin yung luho natin kasi yung luho natin, si Ascendra na ang magbibigay. Type mo dyan, solution, solution, solution. Ayan, maraming salamat. Tapos na po tayo, no? Gusto ko lang i-emphasize din sa inyo na dito sa Ascendra, meron po tayong structured learning. Structured learning, ibig sabihin, hindi na po siya bara-bara, hindi na siya pa-jump lang ng pa-jump. Ano siya talaga, level by level. Kailangan level 1 ka muna, level 2, level 3. Kailangan pagdaanan mo, step by step, beginner ka muna, huwag ka muna maghangad na maging milyonaryo ka agad kung hindi mo naman napagdaanan yung, alam mo yun, yung sa maliit. You start small. Hindi namin sinasabi dito na milyonaryo ka na kaagad next month, magkakaroon ka ng kaagad ng kotse. Ayaw na natin ng, sabi ko nga, no more over-promising tapos under-deliver. Yung mga binibigay, yung mga nakikita nyo dito with our presentation, it's already existing. It's not only a vision. It's already existing. It came from the future na dinala na dito ng mga founders because it's already existing at yun yung pinoprovide ng Ascendra para sa atin. Katulad nga sinabi ko, itatransform po natin. Transform natin yung buhay nyo, kung ano yung magiging benefit nyo dito. It's going to be greater, kung ano man yung ilabas nyo, it's going to be greater than what you paid for. And of course, it's going to be a change in your life. May it be sa finances, may it be sa health, may it be sa communication skills, may it be sa community na gugustuhin mo, may it be sa lifestyle, whatsoever. Ang pinakita ko lang naman po sa inyo tonight is ano yung maitutulong sa'yo ni Ascendra. Paano kanya matatransform? Paano kanya ma-change? Paano niya mabibigay yung solusyon sa'yo? Paano ka mag-i-improve? Okay, paano mo mapapaganda yung buhay mo? Kasi sabi ko nga, kung wala ka namang ginagawang bago, huwag kang mag-expect na may magbabago sa buhay mo. So anyway, AI-powered din tayo. At tayo po yung kauna-unahang company sa industry na AI-powered din. This is not only about transforming your face into mas macho, mas sexy, nakatira sa mansyon, or yung mga ganyang AI, hindi lang po yan. Yung dashboard natin is AI-powered. Yung meron na rin tayong IT company, hindi lang po tayo business solutions, no? May IT company na rin tayo, and of course, tayo na rin po ay merong meron na rin tayong insurance na company, kaya ito pong nakikita nyo dito na pinakita ko, it's just another division, it's just another company, pero may existing na rin po tayo na IT company which is the AscendWorks na AI din po. Meron na rin po tayong insurance, may sarili na tayong insurance, kaya yung mga pinakita ko sa inyo kanina is also insurance commission, tsaka SEC registered na rin po siya. Insurance commission endorsed or IC endorsed na rin. So aside from that, meron tayong mga marketing collaterals na pwede nyong magamit. Aside from that, yung mga trainings and mga recorded videos, pwede nyong i-take advantage yan. And of course, with shared profit, enterprise building, and you create your own brand, isa yan sa mga pinagmamalaki natin kasi at a certain point, kapag nandito ka na sa Ascendra, no, at a certain point, pwede kang maging brand owner. Kung meron kang gustong brand, meron kang gustong produkto na ipasok sa Ascendra, pwede kang tulungan ni Ascendra na SEC registered, tulungan ka ni Ascendra na magkaroon ng DTI, whatsoever, FDA, tutulungan ka ni Ascendra para hindi na tayo magiging competition. Gone are the days na nagiging kakompetensya natin ng isa't isa. Gone are the days na nagiging kompetensya natin yung mga may-ari. Hindi na po pwede yun kasi ang pagiging successful naman dapat iisang direction lang yan eh. Dapat kung gusto mo maging successful, iisa yung direction mo. Hindi pwedeng ang gusto mo maging successful tapos paiba-iba yung direction na ginagawa mo. So, ang pagiging successful ay helping one another, kaya po yan yung dinediretso namin sa inyo. Going back to being a brand owner, pwede kang magkaroon ng sarili mong brand, ikaw yung maging supplier, ibenta mo sa buong grupo mo at ikaw na yung magiging supplier sa buong grupo mo, nasa iyo na yung profit nun. And even Ascendra can help you with the marketing of your own brand. Just imagine, no, kahit gaano kaganda yung produkto ng isang kumpanya, kapag hindi maganda yung marketing, hindi ka matutulungan na maibenta niyan. Kahit gaano kaganda yung hawak-hawak mong produkto ngayon, kung hindi alam ng maraming tao, hindi mo mapapakinabangan yan, hindi mo maipapaalam kung gaano kaganda yan. Pero with Ascendra, meron tayong marketing team na matutulungan kanya sa pag-promote at pag-market at pag-brand ng sarili mong brand. Okay? And of course, magiging successful ka kapag may pangarap ka sa binahagi nyo. Ayan. So sana tapos na po tayo. Sana na-appreciate nyo po. Sana may natutunan po kayo. Sana kahit paano nakatulong ako sa pagbibigay ng solusyon sa mga problema nyo dahil December na naman.
napakasakit na insulto na 500 pesos ay kasya na daw sa ating Noche Buena, no? So, ito yung mga bagay na hindi na natin control, pero ang kaya lang natin, mga kaibigan, na i-control ay yung sarili nating effort, yung sarili nating oras, kaya lang nating kontrolin. So, hindi na tayo dapat laging umaasa sa gobyerno kung ano man ang nangyayari dyan. Minsan, hindi na natin control yan. What we can only control is ourselves, kung paano tayo magkakaroon ng income, paano tayo giginhawa ang buhay, paano natin dadagdagan yung pang Noche Buena natin, paano magiging masaya ang 2026. Kasi aminin natin, every year na lang same problem. No? Every year na lang meron tayong New Year's resolution na magnenegosyo na ako, magbabago na ako, magpapapayat na ako and everything. Pero sabi ko nga paulit-ulit, kung wala kang pagbabago na gagawin sa routine mo, kung wala kang pagbabago na gagawin sa buhay mo, wala talagang magbabago. Okay, kaya kami po dito sa Ascendra, we are only showing you the solution on how we can help you, how you can benefit, how you can have results dito, and how you can transform your life, how you can change, have a great change in your life na matagal mo nang gustong mangyari sa buhay mo, because old doors won't open new ways. Ibig sabihin po, kung iisa lang yung pinapasukan mo na pinto and you're expecting a different scenario or you're expecting a different view, wala ka na sa tamang isip nun, no? Old doors won't open new ways. Kung gusto mo talagang may mangyari, may magbago sa'yo, pwede mo nang umpisahan, magpasalamat ka sa success partner mo or kung sa tao na nagbigay sa'yo ng link na to, kasi gusto kanyang maging successful, gusto niyang makatulong sa'yo, kasi ang Ascendra po is a business solution na gusto namin solusyonan yung isa or mas maraming problema na kinakaharap mo ngayon. My name is Don Gonzalez Litim. Maraming salamat po for staying with me. Medyo nag-overtime tayo pero nag-enjoy po ako sa pag-i-inform at pag-i-educate sa inyo. And ayun, God bless you all. Good night. Thank you.